Ako si Ling Chen. Patay na ang lolo ko. 2 taon pang mas bata sa akin ang lola ko. Ang sama ng matandang yon. Sabi niya ay may templong puno ng kayamanan. Hindi mauubos, hindi masasayang. Pero taon-taon, palugi ang minana ko. Ikaw, nabuhay ka ng masaya't nakapag-asawa ng 12. Tapos ako ang naiwan para ayusin ang gulo mo. Ling Chen, yung 30,000 utang mo sa akin, bayaran mo na ngayon. Hindi ba't pagkatapos ng 3 araw ang usapan? Anong klaseng patakaran yung pag-aagaw ng utang? Patakaran? Nang humiram ka ng pera para sa nobya mong may leukemia, bakit hindi ka nagreklamo tungkol sa patakaran? Xiao Yu, kailangang gumaling ka. Pagkatapos ng 3 araw, kung wala ang 30,000, itong sira-sirang tindahan, kasama ang nobya mong maliit, lahat kayo'y magiging patay. Umalis na tayo. Bakit may pinto sa loob ng pader na to? Totoo pala. Saan ako dinala nito? Kung hindi mo kayang pumatay ng zombie, manatili ka na lang sa evacuation center. Lumabas ka para maging libreng pagkain sa kanila? O gusto mo bang mamatay ka agad? Saan mo nakuha ang tinapay? Napakabihira ng ganitong pagkain. Ito, bihira? Gusto mo ba? Isang pasasalamat. Pagkatapos ng apocalypse, hindi na ako nakakain ng ganito kasarap. Mayroon ka pa ba nito? Magkano? P8 ang tinapay. P8 na dito. Ginto? Ang yaman mo pala? Kuya? 7 taon na ang apocalypse ngayon. Pagkain ang pinakakailangang bagay. Ang pera ang pinakawalang kwentang papel sa mundo. Masyadong matigas pang pambura. Dinala ako nito sa apocalypse. At ang hindi nauubos sa apocalypse ay pera. Ang pinto ay sasara sa loob ng 20 segundo. Naku, may time limit pala. Miss, gusto mo bang makipag-deal? Bukas, ganitong oras, dadalhin ko ang 100 tinapay. Tapos na ang transaksyon. Ano sa tingin mo? Nagkakaroon ka pa ng ganitong mga bihirang pagkain. Hintayin mo. Babalik ako agad para iulat sa leader ng base. Oras ay nag-zero. Ang daanan ay sarado. Wala talaga. Hindi pantasya. Day. Kalahating oras. Sa tingin ko, ang pintong ito ay daan, patungo sa ibang mundo. May limitasyon lang sa oras. Kailangan nila ng sariwang pagkain at tubig. At ang mga bagay na ito, marami ako dito, kahit na napakamura. Ngayon, hindi lang maliligtas ang Xiao Yu, pati ang tindahan ay mapoprotektahan. Ang pintong ito ay ang daan ko para mabuhay. Ito rin ang pangunahing baraha ko para bumawi. Lida, may isa pang namatay sa gutom. Talaga? Wala na bang paraan? Naubos na ang mga bagay sa bodega. Ang grupo na naghanap sa labas ay 3 araw na walang nakuhang maayos. Pang 7 taon na ngayon ng apokalipsis. Wala na talagang makakain sa labas. Leader, may pag-asa. May pag-asa tayo. Ang bagay na ito saan galing? Sa apokalipsis. May ganitong sariwang pagkain pa. Mayroon pa ba? Meron. May nakita ako ngayon sa labas na kakaibang tao. Bigla siyang lumitaw sa guho. May hawak na sariwang tinapay. Muntik na siyang kinain ng zombie. Ako ang nagligtas sa kanya. Ang pinakamahalaga, sinabi niya, maghanda siya ng 100 tinapay at 100 kahon ng gatas. Bukas, sa parehong oras sa lugar kung saan kami nagkita, magtransaksyon. Transaksyon? Hindi kaya ito ay isang bitag? Ng hayop para sa base natin? Humingi siya ng pera sa akin. Pera.
Mga kasama, narinig ba ninyo? Ang impostor na hindi alam kung saan galing, ay humihingi ng pera sa guhong ito, na walang halaga. Bye, G. Ang tinapay na ito, para sa pinakamahina, magbahagi ng konti, para subukan. Unahin ang buhay. Ang iba. Lahat ng may lakas pa, kunin ang mga gamit. Ngayong gabi, hindi kami matutulog. Talagang dapat mahuli ang impostor. Opo, leader. Bukas, ako mismo ang makikita. Ano pa ang magagawa ng impostor sa apokalipsis? Sana hindi ito hindi magbukas. Sana walang maging problema. Kung gusto mong mabuhay, huwag kang gumalaw, Ika. 7 taon ng katapusan ng mundo, gusto mo pa ring mag-scam? Mukhang sobrang gusto mo ng pera? Hindi ba napag-usapan na bayad at produkto tapos na? Ah, puta. Alam ko na. Gusto mo lang libre. Boss, totoo ito. Lahat ay sariwa. Ako si Zhao Tishan, ang leader ng Survivor Base. Zhao Tishan, babae ang may ganitong pangalan? Tinantya namin ang halaga ng mga supplies. Tingnan mo. Napakarami nito. Ang mga pagkain at inumin ko, hindi ganoon ang halaga. Ang halaga ng mga ginto lang. Malamang lampas na sa 300,000. Hindi na kailangan pang sabihin ang mga jade at alahas. Sa panahon ngayon, isang malinis na tubig, Isang hindi nasirang pagkain ay napakahalaga. Ang mga produkto mo, napakabihira. Akala ko scammer ka. Buti, nakakita ako ng normal na tao sa katapusan ng mundo. Galing. Hindi ko alam kung meron ka, bukod sa pagkain at inumin, ng gamot o kung ano. Kahit mga tool ay pwede. Ang base namin, kahit hindi maraming tao, malaki ang kakulangan. Kung makukuha mo, presyo ay madaling pag-usapan, hindi bababa. Malaking negosyo ito. At pangmatagalan pa. Kung magpapatuloy ito, kailangan ko pa bang mag-isip kung paano kumita para sa paggamot ni Xiao Yue? Meron. Sis Tiashan, huwag kang mag-alala. Kung meron ako, kahit ano gusto mo, makukuha ko. Kahit gaano karami. Si, by Gia. ibigay mo agad ang listahan kay Mr. Ling. Ay, gago. Parang gusto mong ubos ang kalahati ng supermarket. Ang isang maliit na tindahan ko, saan ako makakakuha ng ganito karami agad? Kahit wholesale market, hindi sigurado makakakuha ng lahat. At gamot, pwede ba yon bilhin ng marami basta-basta? Ang dami at magkakaibang klase ng mga items sa listahang ito. Malaki rin ang dami. Ito lipot. Sa akin, kailangan ng konting oras para makapag-ipon ng mga paninda. Guro, gaano katagal? Sa totoo lang, yung mga dinala ninyo ngayon, kung ipagkakasya namin, tatagal lang ng 2 araw. 2 araw. 2 araw lang? Sa oras ding ito sa makalawa. Dito pa rin. Sisikapin kong maihatid ang unang batch ng pinakakailangan ninyo. Ayos, ayos. Guro, ang bilis talaga kumilos. Naku, nakakahiya. Humiram ako ng isa para mawala ang kaba. Sigarilyo. Guro, tama ba ang nakikita ko? Ito ba yung sigarilyong pagkain ng kaluluwa? Oh, Jong Nanhai. Ano? 7 taon na. 7 taon na akong hindi nakakaamoy nito. Guro, ipinagbibili ba itong sigarilyo? Ipapalit ko ng ginto. O kung ano man ang kailangan mo, hahanapin ko para sa'yo. Pakiusap, ipagbili mo lang sa akin ang isang kahon ng sigarilyo. Kahit isang piraso. Kahit isang hitit lang. Ako rin! Ako rin! Ito nga ang amoy. Ginto para sa sigarilyo. Anong klaseng negosyo ito? Pwede ba, Guro? Matagal na talagang napipighati ang mga kasamahan natin. Hindi na nila matiis. Sige, pero masama sa kalusugan ng paninigarilyo. Sisikapin kong magdala ng kaunti. Maraming salamat talaga. Sa makalawa, titiyakin kong nandito ako sa takdang oras para hintayin kayo. Hindi ko akalain na matibay pa ring palitan ang sigarilyo sa panahon ng pagkalipol. Eh di yayaman na ako. Hindi ito panaginip. Talagang hindi panaginip. Yayaman na ako. Hoy, Kuya Joe. Kailangan ko ng 2,000 pirasong hamon at itlog na maalat. Oo, isang truck ng instant noodles. 400 kilo, hindi 4 na kilo. Hoy, Al.
Mukhang naayos na ang pagkain at inumin. Gamot. Ang dami nitong gamot at kailangan pa ng marami. Saan ako kukuha? Sabihin ko kaya kay Zhao Tishan na hindi ko makukuha? Pero kung walang gamot, sa ganoong kalagayan, ang pagkakasugat ay katumbas ng kamatayan. Kung mawala sila, saan ako kikita? Sino? Ling Chen, lumabas ka rito. Loko ka ba? Pangalawang araw pa lang ngayon. Bakit nandito ka na naman ng maaga? Nasaan siya? Gising ka na. Ang sarap ng tulog mo. Ginoong Ling. Handa na ba ang 30,000? Cash ba? O bank transfer? Kuya Long, hindi ba't 3 araw ang napagkasunduan? Pangalawa pa lang ngayon. Kung kailan ko sabihing singilin, dun ko singilin. Mga kalokohan. Ngayon, kung hindi ko makita ang 30,000 cash, ituturing kong lumabag ka sa usapan. Dodoblehin ko ang interes sa harap mo. Itong sirasirang tindahang ito, ngayon kaagad ay gigibain na. Mga tol, Sandali, ang pera? Meron ako. Pero itong pagwasak mo sa tindahan ng maaga, pagsira sa ari-arian, at pagkatakot sa larawan ng lolo ko, paano natin ito pag-uusapan? aray, ang galing mo na, Ginoong Ling. Nakikipag-areglo ka sa akin. Sige, kung ibibigay mo ang 30,000, kasama ang interes, 60,000 dito sa mesa, pwedeng dilaan ko pa ang sahig ng tindahan mo. Kung wala kang maibigay, Hintayin mo. ginto, putang ina, saan mo nakuha to? Ito, kapalit ng 30,000 mo. Sapat na ba? Isang piraso lang? Gusto mong ipambayad sa 30,000? Bigay mo rito, titingnan ko. Kuya Long, sa mundo natin, may patakaran at kailangan ng mata. Kung tunay o peke, alam mo sa sarili mo. Di na kita pag-aaksayahang oras. Ilabas mo ang lumang kasulatan ng utang at punitin natin ngayon din. Tapos, sumulat ka ng bago. Isulat mo na ang kabuuang utang ni Ling Chen, kasama ang interes, ay 30,000 piso. At ito ay nabayaran na ng isang gintong baras, ng isang bagsakan. Tapos na ang usaping utang. Walang pananagutan ang bawat isa. Kapag natapos na, pirmahan at lagdaan mo. At sayo na ang baras na ito. Ang 30,000 pera, lahat yon sa amo. Wala akong makukuhang kahit piso. Pero ang halaga ng baras na ito, tiyak na lampas sa 30,000. Pag ipinagbili ko ito mamaya, ang sobra, akin na lahat yon. Sige, hoy, bata, matapang ka. Sumulat ng bago. Aray, ang bigat naman ito. Siyempre, Sir Ling, mali pala ang tingin ko sa'yo dati. Sandali. Ano? Gusto mo pa bang makipag-away? Okay lang na ginulo ninyo ang aking tindahan. May aasikasuhin lang ako sa labas. Bago ako bumalik, ayusin ninyo ito sa dating ayos. Tapos, 3 beses kayong magmamano sa larawan ng lolo ko. Tapos na ang usapan. Kung hindi, yung isang gintong bar na kinuha mo sa akin, hindi ko masisiguro kung malalaman ba ng amo mo. Sige, Ling Chen. Matapang ka pala. Ano pang hinihintay ninyo? Mag-ayos na kayo. Opo, sir. Oh, nga pala, Sir Long. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, bagong kabit ang wireless HD CCTV sa tindahan ko. Nakasync din ito sa cellphone ko, kaya mag-ayos kayong mabuti. Lalo na yung 3 pagmamano. Dapat tama at maayos. Dapat malakas ang tunog. Dapat tapat ang puso. Nandito ako sa kabilang side ng phone, cheering for you. See ya. Mamaya, magpadala ka ng 10,000 kay Xiaoyu. Nag-iisa siyang nasa ospital. Marami siyang gastusin. Sir Zhang, si Ling Chen. Isa lang siyang sip-sip ko. Mahirap at tanga. Tingnan mo, Nagkunwari lang akong may sakit. Nangutang na siya agad sa loan shark. kapag naubos ko na ang pera niya. Kukunin ko ang pera niya. Tapos pakakasalan na kita. Lin Xiaoyu, Hinayaan mo akong lokohin? Narinig mo na pala. Mabuti na lang. Maghiwalay na tayo. Naniniwala ako sa pagkunwari mong may sakit. nangutang ako sa loan shark para sa'yo. Araw-araw akong inaabala ng mga naniningil. Si Dala, wala ka bang sasabihin tungkol dito? Anong sasabihin ko? Ikaw ang umutang. Ikaw rin ang inaabala. Anong kinalaman ko doon? Kung hindi dahil magaling kang mag-alaga, sa pagiging dukha mo, ayaw na ayaw kitang kausapin. Tol? Kung hindi mo mabayaran, hanapin mo ako. Baka sakaling maawa ako. At bigyan kita ng 200. Lin Xiaoyu, hindi mo malalaman kung ano ang nawala sa'yo. Magsisisi ka sa ginawa mo ngayon.
Walang problema sa kalidad. Tunay na ginto. Ang pagkakagawa lang, medyo luma na. Parang bagay mula 10 o 20 taon na ang nakalipas. Pare, minana mula sa pamilya. Iniwan ng mga ninuno. Kailangan ng pera agad. Sige na, ayon sa presyo ng merkado ngayon, magbabawas ng konting bayarin. Ito, kabuuan. Maibibigay ko ang ganitong halaga. Pwede. Cash o bank transfer? Bank transfer na lang. Mas safe. Salamat po. Kakaiba. Sa panahon ngayon, may nagmamadali pa ring magpalit ng tunay na ginto at pilak para sa pera. Baka may problema siya. Ginoong Lin, ayon sa sinabi mo, nakapag-ayos na, nakapagyukod na rin. Okay na ba? Parang malakas ang tunog. Sige, tapos na ang usapang ito. Huwag kang magmadaling umalis. May darating na shipment mamaya dito. Hindi ko kayang gawin mag-isa. Kayong tatlo naman, wala kayong ginagawa. Tulungan niyo akong magbaba ng kargamento. Ayusin ayon sa listahan. Pagkatapos, saka kayo umalis. Isipin niyo na lang na pagbabayad sa pagkakamali. Para mabayaran ang nawalang kita ko ngayong araw. Ling Chen, huwag mong abusuhin ang sitwasyon. Ano pang hinihintay nyo? Naghihintay ba kayong manood ng palabas? Maghanda na kayong magtrabaho. Ginoo, ano ba ang gagawin niya? Magbubukas ba ng supermarket o magre-relief operation? Sino ang nakakaalam? Ang lalaking ito, kakaiba talaga. Maging alerto kayong lahat. Magmadali kayong matapos at umalis. Okay na. Salamat sa inyong tatlo. Ang pinto ay doon. Walang hatid. Wala pa ring nahahanap na gamot. Kailangan bang pumunta ng walang dala? Si Zhao Taishan at ang grupo niya, siguradong kailangan ito ng gusto. Saan na naman ito? Mali ang pinuntahan ko. Wala kang anumang buto ng diwata o ugat ng espiritu sa katawan mo, at wala ka rin kahit katiting na kapangyarihan. Paano mo nalampasan ang balakid ng langit at nakapasok sa likod bahay ng pugon sa Dushuai Palace? Sabihin, anong uri ng demonyo ka? Anong masamang salamangka ang ginamit mo? Maganda. Hindi, binibining diwata. Pagkakamali. Isang napakalaking pagkakamali. Kung sasabihin kong parkareho rin ang tanong ko sa'yo, maniniwala ka ba? Kakaiba. Diyosa Xuannu, oras na para kumain. Gutom na ang tiyan ng bata. Kain. Kain lang ang alam mo sa buong araw. Iilan lang naman ang pagkaing inihahanda ng Celestial Kitchen sa loob ng 10,000 taon. Isang beses lang sa 1,000 taon ang peach banquet. Sa pang-araw-araw, puro prutas ng diwata o peel ng diwata lang. O kaya naman, mga tunaw na esensya ng espiritu. Napakawalang lasa. Nagsawa na ako sa mga yan. Hindi ako kakain. Ito palang diwatang ito ay isang Diyos na marunong gumawa ng pil at ayaw pa sa pagkain sa langit. Gusto niya ng ibang pagkain. Naku, isang biyaya mula sa langit ito. Gusto ba ninyong dalawa ng ibang klaseng pagkain? Swertihan ninyo. Sa ibang bagay, hindi ako sigurado. Pero ang mga malalaking kahong ito ay puno ng masasarap na pagkain na galing sa mundo. Siguradong wala yan sa langit. Ano ito? Ito ay espesyal na instant noodles mula sa aking bayan. Pwede ba ninyong painitin ng tubig? Madali lang. Panoorin ninyo ako. Tapos, Tapos, ibuhos ito sa mangkok ng noodles. Maghintay ng 5 o 6 na minuto at pwede na kainin. Ang bango. kailan natin ito makakain? Binibining diwata. Batang diwata. Siya na. Masarap. Ang sarap talaga. Jutian Xuannu, tikman mo na. 100 beses na mas masarap kaysa sa pil ng diwata. 1,000 beses. 1,000 beses. Ang bagay na ito ay napakasarap pala. Maalat at mabango. Malambot at makinis. Ang pulang salsa na ito ay lalong. Kailan pa nagkaroon ng ganitong kabangis na bagay sa mundo? Mayroon pa ba? Ang sarap. Gusto pa nitong Mundanong binata, may natitira pa bang pansit mo? Ang diwatang ito ay handang makipagpalit sa iyo ng mga immortal crystal o ilang mababang antas na magic treasure. Ate diwata, sa totoo lang, hindi lamang ako may pansit.
mayroon pa akong mas maraming masasarap na pagkain na talagang wala sa langit. Halimbawa, mga chips na malutong kapag kinagat at mga cola na nakakapresko sa bawat lagok. Pero hindi ko kailangan ng mga immortal crystal ni mga magic treasure. Ano ang gusto mo? Gusto ko ng mga immortal pill. Iba't ibang klase ng immortal pill. Akala ko kung anong napakahalagang kayamanan ang hihingin mo. Immortal pills lang pala. Dito sa Dushuai Palace, ang ibang bagay ay kulang, pero ang mga immortal pill ay sapat-sapat. Hindi ba't ito ang mga mababang antas na immortal pill na ginagawa ng diwatang ito sa pagsasanay at ibinibigay sa mga attendant at bata bilang candy? Gaano karami ang gusto mo? Sabihin mo, Una, 1,000 bote. 1,000. 1,000 bote. Binata, talaga bang akala mo ang mga immortal pill na ito ng iyong lola ay gawa sa putik o ginagawa mo akong asno sa paggiling? Ate Diwata, tingnan ninyo. Ito ay panimula lamang. Kapag nakapagtatag tayo ng matatag na ugnayan sa kalakalan, regular kong ipadadala sa inyo ang mga natatanging masasarap na pagkain na ito na wala sa langit. Tulad ng hot pot, barbecue, milk tea, cake at chocolate. Sinisiguro ko na kayo at ang mga immortal na bata ay hindi na magsasawa sa pagkain. At saka, ang kailangan ko lang ay ang pinakamababa, pinakapangunahing mga immortal pill. Para sa inyo, hindi ba't madali lang iyon habang nag-aalchemy? Sige na, sige na. Dahil sa mga pagkain ito mo ay talagang bago at kakaiba. 1,000 bote, 1,000 bote na lang. Pero lahat iyon ay mga pinakapangunahing pill, karaniwan lang ang epekto. Huwag mong asahang makapagpapabuhay ng patay o magpapalago ng buto. At saka, kailangan mong regular na magpadala ng mga bagong pagkain sa akin. Kung mawawalan ka ng supply, Huwag kayong mag-alala, Ate Diwata. Ako ay magiging maasikaso at sasapat sa dami sa tamang oras at sisiguraduhing laging may bago. Maligayang pakikipagtulungan. Tong pumunta ka sa pinakakaliwang istante sa pill room. Kunin mo ang mga bote ng pill na may markang Yi at Bing. At dalhin mo rito ang 1,000 bote para sa binatang ito. Maghintay ka rito. Uuwi muna ako para magpahinga. May ganito palang masarap na pagkain. Sino ang mag-aakala na may ganitong matakaw na diwata sa langit? Ginoo May, 1,000 pills sa spatial pouch na ito. Pangkaraniwan lang ang mga ito. Pwede mo itong kainin bilang candy. Tandaan mo, sa susunod, dalhin mo ng marami ang Coke at chips. Maraming salamat. Sige, sige. Kakaiba. Wala siyang kapangyarihan. Paano niya nakapaglakbay sa dalawang mundo? Aray, ang likod ko. Sa susunod, huwag mo na akong ibagsak sa sahig. Naku, ngayong nasa akin ang spatial pouch na ito, hindi na ito gumagana. Hindi na, hindi na. Matulog muna ako. Muntik na ako makatulog ng sobra. Kain muna ako ng midnight snack. Dapat, maghanda na ako para umalis. Nasaan ang pera? Ang pera at ginto na ito. Ito ay galing sa transaksyon ni Baije noong nakaraan. Ngayon bigla itong nagbago. Baka. Naku, parang kailangan kong pumunta agad sa apocalyptic world. Sa grupo ni Baije, may problema talaga. Baiji. Mahusay. Nakarating ka na. Zhao Tieshan, ano ang nangyari sa Baiji? Kaninang umaga, bigla na atake ang base namin ng mga mutated zombies. Lahat nagtanggol hanggang sa huli. Pero marami ay nawala sa sarili. Muntik na mawala. Nakalmot din si Baiji ng hayop. May lason ang kalmot ng hayop. Ang natitirang antibiotic sa base namin, walang silbi. Mabilis na infect ang sugat niya. Hindi bumaba ang lagnat niya. Sa paningin, muntik na siyang mawala. Ito ba ang ginto? Ang dahilan kung bakit naging bato ang ginto. Ang gamot na sinabi mong dadalhin. Nadala mo ba? Tulungan mo si Baiji. Kung maipagligtas mo siya, ang buong base namin ay susunod sa iyo. Ano man ang hiling mo. Papayag ako. Wala ng antibiotics. Makakatagal kami ng 2 araw. Kung magpapatuloy ito, magiging zombies din kami. 2 araw. Sapat na. Ako na ang mag-iisip ng paraan. Hintayin mo ako.
Maraming tao na infected. Malaki ang dosage ng antibiotics. Hindi ako makabili agad ng mag-isa. Subukan ko ang magical pill. Ling Chen, ikaw. Hinayaan mong lokohin ako ng bato. Ling Chen, niloloko mo ba ako? Ginoong Long, ano to? Ano ang pinagpapanggap mo? Yung gintong bar na kinuha ko kahapon, kaninang hapon, pinakonvert ko sa pera. Paglabas ko, itong basag na batong to na ang naging. Niloloko mo ko ng panlilinlang. Talagang nakabind pala. Ang nangyayari sa post-apocalyptic na mundo, nakakaapekto dito. Ginoong Long, sa tingin mo ba kaya ko yon? Anong paliwanag mo dito? Hindi ko maipaliwanag to. Pero malulutas ko to. Bigyan mo ako ng isang araw pa. Doblehin ko ang ginto. Maniniwala pa ako sa'yo. Ngayon, agad-agad, magbayad ka ng pera o ibigay mo ang buhay mo. Bukas pa ang portal. Hindi na makakahintay si Bai Ji. Kailangan kong makaalis agad. Nandito na si Leopard. Pasensya na, Ginoong Long. Bukod, magbibigay ako ng paliwanag. Hulihin siya. Okay ka lang ba, Ginoo? Ginoo? Nasaan siya? Nawala na lang? Bigla? Yung tao? Ginoo, itong pinto. Kanina ba kumislap to? Master, ang bilis ninyong? Master, Wala ng oras para magpaliwanag. Ito ay immortal pill. Baka makatulong. Wala na tayong magagawa kundi subukan ito. Bai Yi, Anong nangyayari? Bakit hindi gumana ang pill? Lalo pang ang lumala. Mahusay. Mahusay iniligtas mo ang buhay ko. Sa hinaharap, susunod ako sa anumang utos mo. Ang gamot na ito ay mas epektibo pa kaysa sa antibiotic na pinaghirapan naming makuha. Mahusay. sa hinaharap. Ikaw, ang tagapagligtas ng aming base ng Iron Mountain. Huwag kang magpasalamat sa akin ngayon. May iba pang mga kasamahan na nasugatan. Bigyan ng isa ang bawat isa. Ingatan ninyo ang natitirang mga mahiwagang gamot. Kapag may nasugatan o nahawa ng toxin, baka makatulong ito. Ang napakahalagang bagay na ito, mahusay. Ibinigay mo lang sa amin. Mas mahalaga ang buhay ng lahat. Ang kinabukasan ninyo ay nakasalalay sa pag-unlad ko. Maganda talaga ang gamot na ito. Sa susunod, kukuha ako ng kaunti mula sa Diyosa ng Kalangitan. Mahusay, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, anumang kailangan mo sa aming base maging ginto, perlas, o iba pang mahahalagang bagay, ipaglaan namin ito para sa iyo. Pagbilang para sa pagsasara, 10 segundo. Hindi na maaga ang oras. Dapat na akong umuwi. Kapag nakahanda na ang mga supplies, babalik ako. Ling Chen, lumabas ka na. Ang taong ito ay nawala ng parang bula kakaiba. Mag-ingat tayo. Sir Long, ito ang 2 beses na gintong bar para sa iyo. Ang mga nangyari dati, kalimutan na. Ang gintong bar mo baka naman peke lang na bato ulit. Subukan mo kung gusto mo. Kung peke, ibibigay ko sa iyo ang tindahan. Sige, Amo Ling, diretsahan ka. Ang mga nangyari, dati talagang maling pagkakaintindi. Sa hinaharap kung may kailangan, sabihin mo lang, walang duda ang Sir Long. Ayos. Sir Long, may negosyo pa akong gustong pag-usapan sa iyo. Madalas akong mag-stock ng paninda sa tindahan ko. Kailangan ko ng tao para magbuhat ng mga paninda. Magbantay sa tindahan. Hindi ko alam kung interesado ka, Kuya Long. Maganda ang pasahod. Bawat buwan, 1 gintong bar. 1 gintong bar. Kuya Long, magaling ang mga kasama mo. Kailangan ko talaga ng tao dito. Karaniwang trabaho lang. Magbuhat ng paninda. Magbantay ng tindahan. Walang ilegal na gagawin. Bawat buwan, sasahod ka ng maaga. Ano sa tingin mo? May kakaiba sa Ling Chen. Maaring maglaho bigla at may tunay na ginto at pera. Sumunod sa kanya, mas maganda kaysa sa pag-collect ng utang. At 1 gintong bar bawat buwan. Ginoong Ling, hindi ka nagbibiro? Parang nagbibiro ba ako? Ang 2 bar na ito ay bayad para sa nangyari. Kunin mo muna ito. Kung payag ka, simula bukas, ikaw at ang 2 kasama mo magtatrabaho na. Payag.
Siyempre, payag. Ginoong Ling. Sa hinaharap, ako, Kuya Long. Ako, A. Long. Susunod sa'yo. Saan mo ipapunta? Doon kami pupunta. Sige, pumunta ka bukas ng umaga. Sasabihin ko sa'yo ang gagawin. Tandaan, kapag nagtatrabaho dito sa akin, dapat sumunod sa aking mga patakaran. Huwag magtatamad-tamad o mandaya. Lalong huwag gagalawin ang mga gamit sa aking tindahan, lalo na sa may pintuan sa likod kung wala akong pahintulot. Walang sino man ang dapat lumapit. Naiintindihan. Talagang naiintindihan. Ang gama? Ginoo, Talaga bang magtatrabaho tayo para kay Ling Chen na ito? Magtiis muna tayo. Kung lobo o aso. Subukan lang at malalaman. Ginoong Lin, narito na kami. Sige, ito at ang mga nasa labas. Kayo ang magdadala sa loob. Ayusin, ayon sa uri. Ilagay ang bigas at harina sa istante sa kaliwa. Ang mga delata at hamon sa gitna. Ang mga gamot at kasangkapan sa kanan. Ayusin ng maayos lahat. Sina, Ito ang gintong bar para sa buwang ito. Ginoong Lin, kanino mo ibinebenta ang mga ito? Nakikita kong araw-araw kang nag-i-stock, pero wala akong nakikitang bumibili. Lahat ay mga suki. Sila na ang kukuha. Ganun ba? Pahingi rin ako ng tikim. Ate Xuannu, bumalik ako para magdala ng masarap na pagkain para sa iyo. Binata sa mortal na mundo. Sa wakas, dumating ka na. Yung mga dala mo noong nakaraan. Ako, ang diwata. Naubos ko na ang lahat. Hintay na hintay ako sa pagdating mo. Anong masarap ang dala mo ngayon? Meron ba yung inumin na tinatawag na coke na dala mo noong nakaraan? Ang ganda. Itong carbonated na inumin. Mas masarap pa kaysa sa instant noodles noong nakaraan. Ate Diwata, sa totoo lang, ang pagpunta ko ngayon, hindi lang para magdala ng pagkain para sa iyo. Gusto ko ring ipagpatuloy ang ating transaksyon. Ano ang gusto mo? Feel ng diwata pa rin? Paunawa lang ha. Kahit yung pinakabasikong feel ng diwata, hindi kayang tiisin ang pagkuha mo ng ganyan. Hindi madali ang paggawa ng mga pil na ito. Ate Diwata, alam kong mahirap ang paggawa ng mga pil. Ngayon, bukod sa mga merienda, nagdala rin ako ng masustansyang pagkain mula sa mortal na mundo. Subukan mo ito. Kahit gaano kapanibago ang pagkain sa mortal na mundo, hindi ito pwedeng pang araw-araw na pagkain. Sabihin mo, ilan ang kailangan mong pil ng diwata ngayon? 500 bote ng pil para sa pagtigil sa bisyo. 300 bote ng pil para sa pagpapalakas ng katawan. Dumadami ang mga mutant na zombie doon sa mundong pagkatapos ng apokalipsis. Madalas na nasusugatan at nalalaso ng mga sundalo. Maliligtas ng mga immortal pills na ito ang maraming buhay. Huwag kayong mag-alala. Sa bawat pagpunta ko rito, magdadala ako ng bago at kakaiba para sa inyo. Hot pot, barbecue, at braised pork hocks. Gagawin kong masarap ang lahat ng pagkain sa Mortal World para sa inyo. Xuanu? Xuanu? Ang sarap-sarap ng mga dala ng kuya mula sa Mortal World. Pumayag ka na sa kanya para araw-araw tayong may bago at masarap na merienda. Sige na, sige na. Sino ba naman ang makakatanggi sa masarap mong pagkain? Ito ang mga detoxification pills at body strengthening pills na hinihiling mo. Kakagawa ko lang ng mga ito. Dapat mong tipirin ang paggamit nito. Oo nga pala. Nakita ko noong nakaraan, wala ka talagang cultivation base. Delikadong maglakbay sa pagitan ng mga mundo. Heto, may key induction manual ako. Ito ang pinakapangunahing cultivation technique. Makakatulong ito para madama mo ang spiritual energy at para lumakas ang iyong katawan. Ituring mo na lang itong libre. Kuya, mula sa Mortal World. Ito, para sa iyo. Ito ay simplified storage bag na ginawa ko ng palihim. Marami kang mailalagay dito. Sa susunod, magdala ka ng marami nito. Yung masarap na inumin na tinatawag na cola. Okay na. Iniisip ko pa naman kung paano dadalhin ang mga supplies. Itong storage bag na ito ay parang biyaya sa tamang panahon. Mortal na binata, may babala ako sa iyo. Kung magkaroon ng kakaibang paggalaw sa portal sa hinaharap,
Tiyak na darating ang isang malaking kapahamakan. Laging mag-ingat sa iyong mga gagawin. Naaalala ko po ito. Amo, ang Ling Chen ay sobrang kakaiba. Araw-araw nag-order ng mga produkto. Pero walang bumibili. Yung puting ilaw kanina. Tigilan ang kalokohan. Ang batang ito ay siguradong may malaking sekreto. Sa umaga, ang mga bagay na pinapabuhat niya sa amin, puro pagkain at gamit. Hindi mukhang tindahan ng mga gamit. Ngayong gabi, pasok tayo ng palihim. Tingnan natin kung ano talaga ang ginagawa niya. Amo, tingnan mo ang likod ng pinto. Ang Yin Kiju, nagbasa lang ako ng ilang pages. Nakakaramdam na ako ng energy fluctuations sa paligid. Talagang maganda ito. Sobrang useful. Ang key circulation technique, kasama ng body strengthening pill, talagang mas mabilis ang resulta. 2 beses sa Apocalyptic World, 1 beses sa Celestial World. Bukas dapat pumunta ako sa Apocalyptic World. Dapat maghanda ako ng maraming gamit. Hindi na kaya. Bukas na lang. Amo, ito ang treasure ng batang yon. Kapag kinain, magiging immortal ba? Subukan mo muna. Amo Mai, pakiramdam. Lakas ng buong katawan. Uta ito, ang tunay na treasure. Sa likod ng pintong yon, siguradong puno ng magandang bagay. Kunin natin ngayon. Ano ang minamadali? Bantayan muna siya. Kapag nalaman ang pattern, saka kunin lahat. Sa oras na yon, immortal pills at gold bars. Lahat para sa atin. Ginoong Lee, sa sigarilyo. Lahat ng meron ka, kukunin ko. Meron bang Zhongnanhai? Kukunin ko lahat. Ginoong Ling, ang daming stock, ipapadala ulit sa mga suki? Ang stock na kailangan ng mga suki, kailangang maipadala sa tamang oras. That. Mag-ingat ka. Kung masira ang stock, kayo ba ang magbabayad? Kaya mo bang magbayad? Paumanhin, Ginoong Lin? Napakawalang ingat ko. Ginoong Ling, Dunay, ang mga suki mo ay misteryoso. Hindi pa ako nakakita ng taong dumating para kunin ang stock. Baka gabi sila dumating. Halos. Hindi sila sanay makakita ng estranghero. Mas madali kung kukunin nila mismo sa gabi. Ginoong Lin, tingnan mo, kaming tatlo, kasama kang nagtatrabaho, matagal-tagal na rin. Bakit hindi kami isama? Para makatulong kami sa iyo. Hindi na kailangan. Kaya ko nang mag-isa, bantayan nyo lang ang tindahan. Sa katapusan ng buwan, hindi mawawala ang inyong benepisyo. Sige, kung may kailangan ka, Ginoong Lin, sabihin mo lang sa amin. Hoy, pinag-iingatan mo ako. Ngayong gabi, papaluhurin kita at hihingi ng tawad sa akin. Ginoo Ling, gabi na nito. Saan ka pupunta? Kuya Long, bakit kayo nandito? Kung hindi kami dumating, paano namin malalaman ang lihim mo? Sa likod ng pintong ito, ang pinagtatago mo ng mga kayamanan, di ba? Makakawala ng parang bigla at makakakuha ng gold bars at magic pills. Tiyak na puno ng treasure sa loob. Ginoo Lin? Kung matalino ka, ipasok mo kami. Kung hindi, ang tindahan ngayon. At ikaw din. Mamamatay dito. Huwag kayong mapadalos-dalos. Hindi kayamanan ang nasa loob. Mapanganib talaga. Mapanganib, ang pinagkakakitaan namin ay ang pagtrabaho sa peligro. Takot pa sa peligro? Ipasok mo kami? Oo, papatayin ka namin ngayon. Buksan mo ang pinto. Gusto kayong mamatay?
Paano ko hindi tutulungan? Kung kinain ka ng mga zombie sa katapusan ng mundo, wala akong pakialam. Sige, dalhin ko kayo sa loob. Pero sabihin ko na ang masasakit, mapanganib talaga sa loob. Kapag may nangyari, huwag mo ako sisihin. Igilan ang pagtok. Magmadali at buksan ang pinto. Ano ba tong lugar? Amo. Parang hindi lugar ng treasure to ah. Parang kagubatan. Dapat ba yung katapusan ng mundo? Bakit nagbago na? Siguro walang pattern tong portal sa iba't ibang mundo. Random lang yung paglipat. O dahil sa pagpasok nila tatlo, na-disrupt yung stability ng portal, kaya napunta tayo sa kakaibang mundo. Niloloko mo ako. Nasaan yung treasure? Kahit isang strand ng buhok, wala sa tong gubat. May malakas na energy sa malayo, tong lugar. May kakaiba, baka may problema sa portal. Unang beses ko rin dito sa lugar na to. Mas mabuti kung manahimik ka. Amo, tignan mo yan. Ginto. Ginto. Malaking piraso ng purong ginto. Ginto ang kalat-kalat dito. Yaman na. Kunin mo. Maghiwa-hiwalay tayo para kunin. Kunin lahat ng ginto. Wag, masyadong tahimik dito, may kakaiba. May peligro sigurado. Hindi dapat maghiwa-hiwalay. Peligro. Anong peligro? May magic pill na nagpapalakas. Kahit may hayop, hindi takot. Kung takot ka dito lang maghintay. Panoorin mo kami magpayaman. Ano to? Lumilindol. Takbo! Bilisan! Tyrannosaurus Rex. Para sa Jurassic World, para pakainin ang dinosaur. Tulong! Takbo! Takbo na! Amo, ano ginagawa mo? Pasensya na pare. Sandali lang. Harang mo kami. Amo, ikaw. Huwag kang magdaldal. Kung gusto mong mabuhay, takbo na. Talagang sakim at makasarili. Tumabi ka sa likod ko. Ginoong Ling, mag-isip ka ng paraan. Matigas ang balat ng T-Rex. Walang pag-asa sa labanan. Sab ng bata, simplified version lang ito. Limitado ang kapasidad at bigat. Bahala na, subukan na lang. Tumakbo kayo sa kaliwa. Atensyon nila. Putang ina, baliw ka. Tangang lang makikinig sa'yo. Pakain ka sa dinosaur. Amo, sab ni Ginoong Ling sa amin. Atensyon, walang hiya. Magtago ka na. Patayin sila ng monster. Tulong, Ginoong Ling. Tulong. Ayoko mamatay. Kapit. Ang bag na ito. Parang hindi na ito makakatiis. Mga kasama ni Zhao Taishan. Ano na naman ang lugar na ito? Nanay, gusto ko na umuwi. Malaki ang epekto nito sa daanan. Delikado. Huwag kang tumakbo. Kung tatakbo ka ngayon, mas mabilis kang mamamatay. Bakit may ganito karaming monster?
Ano ba iyon? Dinosaur. Paano may dinosaur sa post-apocalyptic na mundo? Parang hindi na sapat ang post-apocalyptic na mundo. Parang babalik tayo sa primitive na panahon. Nakuha ng zombie ang atensyon niya. Tiashanji, tara na. Magdala ka ng isang grupo para tingnan. Akala ko mali. Tama pala. Guro, ano po itong... Nagdala ka ng katulong? Oo, parang ganun. Swerte na lang. Mali ang target ko. Hindi ako kalaban mo. Takbo na! Barbecue. Ngayon pa? Barbecue pa rin? Pwede pala to? Pare, pwede ba kita kausapin? Pakawalan mo ako. Araw-araw akong magdadala ng barbecue para sa'yo. Lahat ng klase meron. Ito ang hari ng Jurassic. Kung magiging mount ko, to, ang laki ng swerte ko. Dapa. Naku, lampas na. Umupo. Naku, sumunod talaga. Ako, ginamit ko ang isang barbecue stick na tame ang T-Rex. Tingnan ninyo. Iyon ay Ginoong Ling. Ipapakilala ko sa inyo. Ito ang bagong kasama. Tawagin natin itong Chuan Chuan. Ginoong Ling, okay ka lang ba? Paano mo ito na-tame? Ito 100 milya acceleration. Hindi na kailangan ng iba pa. Isang barbecue stick lang sapat na. Ang weird naman nito. Isang barbecue stick lang para matame ang ganitong halimaw. Eksperto, ang galing mo talaga. Sa pagkakaroon ng chuan-chuan, ang seguridad ng base natin sa hinaharap ay mas magiging secure na. Sa hinaharap, pakiusap sa Chuan Chuan na bantayan ng base. Huwag kang mag-alala. Maraming barbecue stick. Sa pagkakaroon ng T-Rex na itong unexpected gain, ang aking daan bilang cross-border trader ay may dagdag na kalamangan na. Ginoong Ling. Ginoong Ling. Uwi na tayo. Alam kong mali ako. Hindi na ako uulit. Ako, sa hinaharap, susundin ko lahat ng sinasabi mo. Sa cross-border na ito, maraming unexpected na nangyari. Hindi lang na-unlock ang Jurassic World, kundi dinala pa ang T-Rex sa post-apocalyptic world. Hindi alam kung anong chain reaction ang mangyayari. Ginoong Ling, ito ang mga gold bar na pinaghandaan ng base namin buong gabi, kabuuang 50 piraso, hindi sapat para ipakita ang aming paggalang. Salamat sa inyo at sa alaga ninyo na chuan-chuan. Ang base ay nakaligtas sa peligro. Kayo ang aming muling magiging magulang. Huwag kang mag-alang, Tieshan. Magkasama tayo sa partnership. Tanggapin mo muna ang mga gold bar. Sa susunod, dadalhin ko ang mas maraming supplies at tayo ay magbabayad ayon sa patakaran. Hindi pwede. Iniligtas ninyo ang buhay ng lahat sa amin at dinala ang napakagaling na hayop. Ang kaunting gold bar ay hindi sapat para magpasalamat. Sa hinaharap, ako Zhao Tieshan, ay nasa inyong kapangyarihan. Huwag mong sabihin ang mga salitang iyan sa isang simpleng batang lalaki tulad ko. Dakilang tao. Tama ang sinabi ni Taishan. Aming tutustusan ang pagkain ng kapatid na chuan-chuan. Sa susunod, dalhin ninyo ang mas maraming lamb skewers. At gagawa kami ng espesyal na imbakan ng panghimagas para sa kanya. Sige, ako ay tatanggap ng walang pag-aalinlangan. Aalis na kami. Sa susunod, dadalhin ko ang sabaw ng hotpot at mga malamig na coke para masiyahan ang lahat. Tama. Ginoong Ling, umalis na tayo agad. Manatili kang mahinahon dito hanggang sa ako ay bumalik. Dadalhin ko ang spicy lamb skewers para sa iyo. Ginoong Lin, hindi na ako uulit. Isang subo lang ng dinosaur, lamunin na ako niyan. Tapos yung mga zombie, nakakatakot talaga. Mabuti naman at natatakot ka. Nakita mo naman ang nangyari kay Ginoong Long. Ang kasalanan at pagiging makasarili, ikaw lang ang mapapahamak.
Ginoong Lin, nagkamali ako. Mula ngayon, buong puso akong susunod sa inyo. Kapag sinabi ninyong pumunta ako sa silangan, hindi ako lilingon sa kanluran. Kapag sinabi ninyong manakit ako ng aso, hindi ako mananakit ng manok. Bigyan ninyo ako ng pagkakataong magbago. Tumayo ka na. Kailangan ko nga ng magbabantay ng tindahan. Kung talagang sinsero ka, manatili ka at tulungan mo ako. Pero yung likurang pinto, alam mo na yan. Naiintindihan ko. Hindi ko sasabihin kanino man at hindi ako lalapit doon. Sisiguraduhin kong susunod ako sa mga patakaran. Kapag nagkamali ako kahit konti, Gawin ninyo sa akin ang gusto ninyo. Bukas, lalabas ako para bumili ng mga kailangan at gamit. Ikaw na muna ang bahala sa tindahan. Bantayan mo ang pinto. Huwag mong papapasukin ang mga hindi kilala. salamat Ginoong Lin. Huwag kayong mag-alala. Bubantayan ko ng husto ang tindahan. Kahit langaw, hindi makakapasok. Hindi naman kailangan ganoon. Kailangan pa ring magbukas ng tindahan para magnegosyo. Ling Chen, Ang sira-sira na tindahan. Bakit biglang naging maganda? Hindi ba dahil sa panloloko? At pagkuha ng mga bagay na hindi mo alam ang pinanggalingan para gawing bago. Ang 300,000 na utang na may malaking interes. Tapos na bayaran. Nagkaroon ako ng malaking negosyo kamakailan. Nakakuha ako ng mahigit 1,000,000. Hindi tulad ng iba, nagtatrabaho sa sira-sira na tindahan. Walang pag-unlad sa buong buhay. Tignan mo ang 50,000 cash. Sapat na para sa kita ng sira-sira mong tindahan sa loob ng 6 na buwan. Ang tindahan ko, wala kayong pakialam. Lumabas kayo. Lumabas. Ang ganda ng pagkakagawa ng ginto. Ito ay para bayaran ng panahon na nasayang ko dahil sa'yo. Bitawan mo ako. Lin Xiaoyu, noong una, ginusto mo ako para mag-utang ng malaking interes. Kinuhan mo ang pera at tinalikuran mo ako. Hindi ko pa binabayaran ang utang na iyon, pero ikaw, naglakas loob kang pumasok para magnakaw. Ling Chen, gagawin mo. Handa ako na ipaubaya sa Zhangge ang pagpapahirap sa'yo. Bata, bitawan mo agad ang Xiaoyu. Sasabihin ko sa'yo, kumuha ako ng Mercedes-Benz G-Class. Handa ako na tumawag para tuluyang ipasara ang sira-sira mong tindahan. Mercedes-Benz G-Class. Ang sinasabi mo ay ganito. O ganito. Ang mga susi mo ay peke. Ginawa mo lang para magyabang. Pagkayan, Imposible yan. Halatang wala siyang pera. Umutang pa siya ng 30,000 sa Loan Shark. Paano siya nakakuha ng Bentley? Kahit may mamahaling kang kotse, ano naman? Baka hiniram lang yan. Magkano lang kikitain ng sira-sirang tindahan mo? Hahambingin mo pa ang yaman mo sa akin. kahapon ko lang to dinala sa bangko. Noon, inisip mong mahirap ako. Niloko mo ako para umutang sa Loan Shark. Ninakaw mo ang pera ko at tumakbo kasama siya. Ngayon, ang ipinagmamalaki mong kayamanan sa paningin ko ay basura lang na hindi worth it pag-usapan. Ling Chen, nagbibiro lang naman ako sa'yo. Seryoso ka pa talaga. Umalis ka. Isang babaeng mapagpanggap at pera lang ang habol. Nakakadiri lang kahit tingnan kita. Nakakasuka. Kahit mayaman ka, ano naman? Habang buhay kang magiging walang kwenta sa sira-sirang tindahan mong yan. Sira-sirang tindahan. Ang mga bagay na dala nito ay hindi mauunawaan ng isang babaeng makasarili na katulad mo. Ngayon, dalhin mo ang mga kasama mo at umalis kayo! Sa katapusan ng mundo, walang silbi ang mga sasakyan. Dinala ko lang ito ng basta-basta. Hindi ko inakalang. Magagamit ko pala ito ngayon. Ling Chen, maghintay ka. Bubungkalin ko yung sira-sirang tindahan mo. Ginoong Lin, nakarating ka rin.
Ano ito? Sugat mula sa baril. Karaniwang zombie, hindi gumagamit ng baril, lalo nang hindi siya masasaktan nito. Maliban na lang kung malakas na sandata, sino ang nanakit kay Chuan Chuan? Mga Blood Crow. Blood Crow. Ang Blood Crow ay isang teroristang grupo dito sa lugar natin. Nagkakasabwatan sila sa mga zombie. Laging ang mga survival base ang target nila. Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit na nagpapakita ang mga tao ng Blood Crow sa paligid ng base. Hindi lang nila dinakip ang dalawa nating kasamahan na naghahanap ng supplies. Nasugatan pa nila si Chuan Chuan. Mukhang napansin nila na marami tayong supplies. Kaya nagkaroon sila ng masamang balak. Magaganda ang armas ng mga tao nila. At mababagsik silang pumilos. Dati na nilang sinakop ang dalawang maliit na survivor outpost. At kakaiba ang kanilang mga paraan. Kailangan nating maging maingat. Ito ang mga gamot na kailangan at ang pagkain ni Chuan Chuan. Dalhin muna natin ang lahat, pabalik sa base. Ginong Ling, ito ang itim na kristal na mineral na nakita namin sa loob ng mga guho. Tingnan ninyo kung magagamit ninyo. Ito'y munting pasasalamat lamang mula sa amin. Ang mineral na ito ay nakakapigil sa espiritu. Sobrang angkop ito para sa paggawa ng armas o mga depensa. Ang ganda. Iwan ninyo ang mga supplies at hindi kayo papatayin. Maghanda? Tatakas ka? Ang Blood Crow ang nag-utos sa inyo. Para magnakaw ng supplies? Sabi ng leader, kapag nakuha na namin ang inyong supply channel, malapit nang masira ang basurang base na ito. Ako pala ang target nila. Sabihin mo, ano ba talaga ang layunin ng Blood Raven? Huwag mong isipin na makakalusot ka sa pagpapanggap na patay. Hindi mo alam ang malaking problema na kinain mo. Ang leader ng Blood Raven, hindi siya ang dapat mong guluhin. Tigilan mo ang mga salita mo. Sabihin mo ang totoo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi mo nakikinig, putulin mo ang mga tainga mo. Sasabihin ko. Ang leader ng Blood Raven, ang orihinal na pangalan Leah dati, siya ay tagapangasiwa ng base ng eksperimento ng militar. Base ng eksperimento. Anong eksperimento? Ito ay eksperimento sa pagsasama ng gene. Ginamit ang virus ng zombie at gene ng hayop upang gumawa ng super soldier. Naging wala sa kontrol ang eksperimento. Nakawala ang virus. Ang buong base ay nahawa at nagbago. Tanging Leah ang nabuhay. Siya ay nabago ng virus. Hindi lang siya malakas. Maaari rin niyang kontrolado ang mababang uri ng zombie. Maaari rin niyang tanggapin ang virus ng zombie upang palakasin ang sarili. Kinuha niya ang mga armas sa base ng eksperimento. Lahat ng mga kagamitan ay nakuha niya. Kaya nabuo ang Blood Raven na grupo. Kaya nga kayo'y nagiging matapang. Matapang, ang target ng leader, hindi ang maliit na base ninyo. Palagi siyang naghahanap ng matatag na supply para muling buuin ang pasilidad ng eksperimento. At tapos ang eksperimento na hindi natapos noon, ang supply ninyo ay napakakaiba. Matagal na pinagmasdan ng leader. Kapag siya mismo ay kumilos, wala kayong makakatakas. Makakontrol ng mga zombie at may alam sa eksperimento ng gene, ang leader ng Blood Raven. Mas mahirap kaysa inaasahan. Makakontrol ng mga zombie. Napakakaiba talaga. Noon pa ay may nabalitaan tungkol sa base ng eksperimento sa biology. Hindi ko akalain na totoo. Siguro ang mundo ay naging ganito. Dahil sa eksperimento nila. Hindi oras para magpanic. Ang Blood Raven ay may armas ng base ng eksperimento at ang kakayahan ng leader na nag-mutate. Ang paglusob sa 3 araw. Hindi dapat maliitin. Mr. Ling, ngayon, umaasa kami sa inyo at sa Chuan Chuan. Ano sa tingin ninyo
Dapat ba nating ilipat ang mga survivors? Ang paglipat ay napakahalata, madaling habulin ng Blood Raven. Kaysa tumakas, mas mabuting magtanggol. Pero ang mga kagamitan natin, sa paningin ng Blood Raven, hindi sapat. Kung magtanggol, Ginoong Ling, ang mga tao ng Blood Raven ay nagkalat ng mga bangkay ng mga mutant na zombie sa labas ng base. May nakasaksak pang isang pirasong papel sa mga ito. Pagkatapos ng 3 araw, babalik ako para kunin ang paninda. Kung magloloko ka, walang matitira kahit isa. Mukhang ang pinuno ng Blood Raven ay mas walang pasensya kaysa sa inaakala natin. Ang hayop na yun, nang ahas pang manghamon. Darating siya pagkatapos ng 3 araw. Kakayanin ba nating depensahan ito? Siguro, mas mabuting tumakas na lang tayo. Habang may buhay, may pag-asa. Anong kinakabahan kayo? Kung tatakbo tayo ngayon, parang naghahanap tayo ng kamatayan. Kung nagbabanta si Leah, tiyak na may mga tiktik na siya sa paligid. Kapag umalis tayo, iyon na ang pagkakataon niya para durugin tayo ng paisa-isa. Huwag kayong matakot kung mas nagmamadali si Leah, lalong nangangahulugang desperado siya sa supply channel at lalo rin siyang natatakot na magwala tayo. May 3 araw pa tayo, sapat na yon para makapaghanda tayo. Taishan, magpadala ka agad ng isang pangkat ng mga elite para magmanman. Alamin ang direksyon ng kuta ni Leah at ang deployment ng kanyang mga puwersa. Tandaan, huwag kayong makipagsagupaan ng direkta kahit na ang Tyrannosaurus ang hari. Pero carbon-based din ito. Hindi makalaban sa mga baril. Kung gusto mong maayos na resolbahin ang bagay na ito, kailangan mong puntahan ang Jutian Xuannu. Ginoong Ling, Walang problema. Anong oras na? malapit na mag-umaga, Ginoo. Bakit napakatagal ng pag-alis mo ngayon? Nagtataka ako na nakapagtagal ka ng ganito katagal. Posible bang ang pintong ito ay nagbabago habang lumalakas ang kakayahan ko? Kay Jutian Xuannu tiyak na may mga mahiwagang bagay na makakalaban sa mga armas na apoy at mga mutated virus. Ang Xuannu ay mahilig sa pagkain. Kailangan maghanda ng maraming bagong uri ng pagkain para ipagpalit. Batang mortal, nakarating ka na rin. Anong magandang bagay ang dala mo ngayon? Hindi pa ako nabusog sa mga crayfish noong huli. Magandang Diyosa. Ngayon, dala ko ang barbecue set ng mortal at may hotpot na nag-init sa sarili. Hindi na kailangan magsindi ng apoy para makakain. Huwag kang magmadaling kumain. Kapag dumadating ito, walang magandang dala. Sabihin mo, ano ang gusto mo ngayon? Ate, may problema ako. May isang tao na nabago ng virus. Nakakontrol siya ng mga zombie. Nakakagamit din siya ng mga armas. Gusto niyang kunin ang aking supply channel. Pwede bang makakuha ng bagay na makakaprotekta sa mga armas at laban sa virus? Laban sa virus? Ang Qingwen Kududan na nakuha mo dati ay sapat na. Para sa mga armas, ito ang Xuan Guijia. Makakatanggol sa mga bala at bomba, at makakapaglihim ng presensya. At bibigyan ka pa ng 10 bote ng Baoyandan. Kapag itinapon, makakapagpasabog ng grupo ng tao. Sapat na. Sapat na. kuya, ito ang bag para sa iyo. Ang dati mong bag ay sira na. Mas maganda at mas matibay ito kaysa sa dati. Salamat. Pampurga na pill, balat ng mystical turtle at explosive flame pill. Ang mga ito siguradong malaking tulong para kay Miss Zhao at sa grupo niya. Ibibigay ko sa kanila bukas. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Bakit palaging may problema sa pintong ito ngayon? Kasama, kailangan mo ng mystical herbs? Sa pagkakataong ito, napunta ako sa mundo ng cultivation. Mayroon ako dito ng dekalidad na first grade mystical spirit grass para sa pundasyon at pagpapalakas ng ki. Puro dekalidad. Kasama, gamitin mo ito para ipambili sa mystical spirit grass mo. Kasama na ang pinakamababang antas ng cultivation manual. Tama ba? Ano ito? Pwedeng pantayan ng spirit grass.
Ito ang Mortal World Calming Smoke. Nagpapagising ng utak sa pag-cultivate, nagpapakalma ng puso at paghinga. Ang mga bagay na solusyon sa isang stick. Walang problema. Deal. Kahit ordinaryo ang manual, pero matibay. Kunin mo, fellow cultivator. Fellow cultivator, mayroon pa ba ng calming smoke? Ipapalit ko ng clearing heart pill. Mayroon ako ng Chi Introduction Manual. Ipapalit ng 2 pack. Fellow cultivator, kilala mo ba to? Ito ay Shuanti Mojing. Ang ganitong kayamanan, maaaring gamitin sa paggawa ng makapangyarihang armas. Binata, ako ang punong panday ng pandayan ng espada. Gagamit ng bagong gawa na Janling Jian at isang fire sword manual para sa kalahati ng Mojing mo. Ano sa tingin mo? Sabihin mo lang palitan at palitan. Ako ay mula sa Yujian Zongbi. Kaibigan, ibenta mo sa akin, okay? Binata, gagamit ako ng Qingfeng Jian at 50 Qi Gathering Pills para ipagpalit at bibigyan ko pa ng Yuqi Jianjue Manual. Ang kaldero ay low-grade Juhu Oding mabilis na paggawa ng gamot at paghahabi. At 200 ning Shendan, ang Mojing ay para sa akin. Ako. Tumigil kayong lahat. Ang ganitong kayamanan, hindi dapat ipag-agawan sa harap ng publiko. Ako, ang diwata, ay kumakatawan sa pandayan ng espada. Magbibigay ng high-grade Zenyue Jian at lihim na manual ng pagsusubo ng 5 metal. Sa hinaharap, kaibigan, libreng 30% ng materyales sa paghahabi. At pangako na gagawa ng Shuanti Mojing weapon para sa iyo. Kaibigan, gusto mo? Deal. Sige, usapan na yan. Ngayon na, gagawa ako para sa espada mo. Ang espada ay tatawag sa Genxie. Ang buto ay molybdenum crystal. Pinatigas gamit ang ice marrow. Para patayin ang mga masasama, walang hindi mapapatay. Ito ay sekretong libro. Dagdag pa, 20 bote ng pampatibay ng katawan. Sana tanggapin mo, kaibigan. Ang molybdenum crystal, pwedeng patuloy na ibigay. Gusto mo? Gusto, kaibigan. Lahat ng meron mo, kukunin ko. Sa ganitong kalidad, babayaran ko ng 3 beses ang presyo sa merkado. Si, hintayin mo ako sa susunod. Hindi lang nabago ang mga gamit. Napag-usapan din ang patuloy na pagbibigay. Magkakapera pa ako sa hinaharap. Halos 2 araw na. Ngayong gabi, pupunta si Shueya sa Moshi Base, sina Baije at Zhao Tiashan. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan nila. Magbantay. Buisit. Nililin lang tayo ni Shueya. Baiji, dalhin mo ang isang grupo at bantayan ang harapan. Ako ang magbabantay sa likurang pinto. Ang hayop na ito ay kumokontrol sa mga zombie. Ginoong Ling, huwag kang pumunta dito. Masyadong mapanganib dito.
Ngunit kami, talagang hindi na namin kaya. Kayanin ninyo. Tiyak na darating si Ginoong Ling. Kahit ano ang mangyari, kailangang mailabas ng buhay ang mga matatanda at bata. Isuko ang daanan ng mga supplies. Maaari kitang patayin ng mabilis kasama nitong tangang dragon. By Jie Zhao Tiashan. Narito na ako. Tumigil ka na. Huwag kang magmatigas. Simula ngayon, ang mundong ito ay akin na. Huwag. Sino ang may lakas na galawin ang tao ko? Mr. Ling? Mr. Ling, May backup plan ka talaga. Ang sikreto ay nasa iyo. Ibigay mo ang supply channel. Papatayin kita ng mabilis. Kung gusto mo ang channel, tanungin mo muna ang espada ko. Ang espada ay nakakapigil sa lason. Hindi lang sa lason, pati sa monster mong tulad mo. May interesante. Kapag sinipsip ko ang lakas mo at ng espada, magtatagumpay ang eksperimento ko. hala, nag-mutate siya ulit. Sinipsip niya ang sapat na virus at naging mas malakas. Ginoong Ling, tutulungan ka namin. Sa gabat. Mag-ingat. Chuan, takpan mo ako. Ang isang taga na ito, ipapadala kita sa impyerno. Hindi. Patayin. Sa wakas. Nandito pa lahat. Inumin mo. Makakatulong ito sa paggaling at pag-alis ng lason. Salamat. Ginoong Ling. Talaga, malaking tulong mo sa amin ngayon. Wala lang. Sugat lang. Pinaghirapan mo, pare. Ito ang reward mo. Ginoong Ling, Nalutas na ang Blood Raven. Malamang may ibang maliliit na base na nakabalita at gustong sumali. Tanging ikaw lang ang makakapagdala ng sapat na supplies at lakas ng loob. Gusto naming isama sila. magtayo ng isang tunay na ligtas na lugar. Nandito ka. May lakas ng loob kami. Dati, gusto lang ng lahat mabuhay. Ngayon, iba na. Nakita na kami ng pag-asa. Ito ang unang bagong buhay sa loob ng 7 taon ng mundong pagkatapos ng apokalipsis. Ang unang bagong buhay. Para sa bata. Para sa lahat, isang tunay na tahanan. Hindi isang gusali na madaling masira ng mga zombie. Bagong buhay. Linisin ang lugar doon. Siya. Pagtatayo ng tahanan lang ba yan? Sasama ako sa inyo. Sa hinaharap, hindi lang tayo mabubuhay. Mamuhay tayo ng masagana. Gawin natin ang paraiso sa mundong pagkatapos ng apokalipsis. Ang lalaking ito.
Hindi lang nagdala ng pag-asa para mabuhay, nagbigay pa ng malinaw na kinabukasan para sa base. Ito ang hinagilap ko. Manual para sa pagpapalakas ng katawan. Mag-ensayo muna kayong dalawa. Sa hinaharap, tayong tatlo ang magiging matibay na trio ng base. Ginoong Ling, talagang mapagkakatiwalaan. Kapag natapos ko ang pag-ensayo, sa hinaharap, saan ka pupunta? Susunod ako, saan ka pupunta? Ito ang pangunahing pamamaraan ng puso na nakuha mula sa mundo ng pagpapabuti ng sarili. Kapag natapos ninyong dalawa ang pag-ensayo, ang lakas ng labanan ay dadoble. Makakapagnegosyo ako ng walang alalahanin. Ang kalidad nito, ang mga tao sa mundo ng pagpapabuti ng sarili ay mag-aagawan para makipagpalit. Ang negosyo ko ay sasabog sa orders. Lahat, sumunod sa pamantayan. Ang mga maganda ang kalidad, ilagay ng hiwa-hiwalay. Ito ang ating pera puno. Magpahinga muna tayo. Nagbusi tayo ng buong umaga. Tingnan mo, ang pawis mo ay parang ilog. Ang lalaki, kahit uminom ng tubig ay napakagwapo. Ang minahan, ipapasa ko sa iyo para bantayan. Ang mga nakapak na black crystal, dadalhin ko muna. Hintayin mo ang pagbalik ko. Dadalahan ko kayo ng maraming magandang bagay. Ginoong Ling Mei, isang bagay. Kasama si Bai Ji, pinag-isipan namin ito ng matagal. Ngayon, sinadya kong sabihin sa iyo. Ginoong Ling. Ikaw ang pinakamahusay at pinakamapagkakatiwalaang tao na nakilala ko. Gusto kong makipamuhay sa iyo. Hindi ko hinihiling na gawin mo ang anuman. Basta't makasama lang kita. Kahit na maghain lang ng tsaa, magbuhos ng tubig, o mag-imbentaryo ng mga supplies. Masaya akong gawin iyon. Ginoong Ling, ang sinabi ni Bai Ji ay galing sa puso. Kung tatango ka, ang mga maliliit na bagay sa base. Ako ang bahala sa pag-aaway at pagbabantay ng base. Hindi kita pababayaan kahit kailan. Kaming dalawa. Gusto naming samahan ka. Kayong dalawa. Bakit biglaan ang mga sinasabi ninyo? Hindi biglaan. Tuwing ginagamit mo ang daanan para iligtas ang lahat, lagi kong naiisip na napakagaling mo. Ito kinailangan naming maglakas loob bago namin masabi ito sa'yo. Ginoong Ling, bigyan mo na kami ng tiyak na sagot, payag ka o hindi. Huwag mo kaming ipag-alala. Hintayin mo munang mag-isip ako, okay? Biglaan kasi ito. Kailangan kong ayusin ang iniisip ko. Countdown na 10 segundo. Kailangan ko nang umalis. Ginoong Ling. Sa susunod na pagkikita, bigyan mo kami ng tiyak na sagot. Naghihintay ako sa inyo. Ang daming obsidian. Hindi ako naniniwalang hindi magiging interesado si Chiangzi. Napakarami. Matapat talaga ang binata. Itim na bakal na kristal ng ganitong kalidad. Matagal na akong hindi nakakita ng ganito. Puno Chiangzi. Ang mga dala ko ngayon, sapat para sa pagsasanay mo sa matagal, tungkol sa triple ng presyo sa merkado na napag-usapan, at ang pangmatagalang supply. Magkasundo na tayo ngayon. Walang problema. Mula ngayon, ang Forge. Ang Forge, lahat ng itim na bakal na kristal ay galing sa iyo. Presyo ay triple ng merkado. Una ang produkto, saka ang bayad. Walang delay sa pagbabayad. Diretsyo, gagarantiya ako ng sapat na supply. Magpatuloy ka lang sa paggawa ng mga makapangyarihang armas. Sige, kumuha ng 50 bote ng pampatibay ng katawan sa bodega, 30 mababang uri ng Spirit Stone, para sa bayad ngayon. Sa tuloy-tuloy na supply na ito, hindi na mahihirapan ang pagbenta ng itim na kristal. Kailangan nating mag-eksperimento ng mga bagong bagay.
Ginoo, nirerentahan ba ang pwesto? Oo, 5 mababang uri ng Spirit Stone kada buwan. Deposito ay 10. Minimum na 3 buwan. Isang buwan lang muna. Sa susunod, magpapatuloy. Deal. Gamitin mo lang ang gusto mo. Sabihin mo lang ang anumang kailangan mo. Huwag palampasin. Mga kakaibang bagay na eksklusibo sa Mortal World. Spicy strips para magising ang isip. Chips na malutong. Happy Divine Water. Mga bagay na kailangan ng mga cultivator. Ano ito? Kaibigan, subukan mo para malaman. Ito ay chips. Malutong ang texture. Masarap at maalat. Para magpahinga at magbukas ng appetite habang nag-cultivate. At meron pa ito, focus smoke. Kapag antok sa cultivation, magsunog ng isa. Agad-agad na magiging alerto. Ang happy water, nagpapalamig at nagpapawala ng init. Mas masarap pa kaysa sa spiritual spring. Kahanga-hanga. Ang texture, ang lasa, hindi ko pa ito natikman. Mga kakaibang bagay. Paano ang transaksyon? Isang pack ng chips para sa isang low-grade spirit stone. Isang pack ng spicy strips para sa isang pill ng clear heart. Isang bote ng cola para sa isang volume ng low-level cultivation technique. Mga bihirang supplies. Binata, gagamitin ko ang bote ng body refining pills para sa 10 sticks ng focus smoke. Pwede? Deal! Ang smoke hindi lang nagpapagising. Kapag nag-cultivate, nakakapagpapanatili ng kalmado. Maganda ang panlasa mo. Meron din ako. Bigyan mo ako ng isa. Binata Ling, ang negosyo mo ay sobrang popular. Sa susunod, pwede bang i-reserve mo ako ng ilang bote ng happy water? Ipapalit ko sa iyo ng mga high-quality spirit herbs. Walang problema, mga kapitbahay tayo. Sa pamamagitan ng base na Shop of Rare Treasures, ang cross-border trade ay tunay na naging stable. Kung ganito lang, ako mismo ang magdadala at magbebenta malapit na ako mahapo. Kung mag-train ako ng ilang tao na alam ang mga patakaran, ako lang ang magbukas ng channel, magkontrol ng mga patakaran, hindi ba mas madali at efficient? Amo Ling, nandito ka na po. May isang bagay. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin. Ano yon? Habang wala ka, may dumating na babae. Parang napagod. Gusot-gusot ang buhok niya. Madumi rin ang damit niya. Sabi niya, kaibigan mo siya. Ano ang pangalan niya? Lin Xiaoyu. Nakatayo siya sa pintuan at naghintay ng 2 oras. Sabi niya, alam niya ang pagkakamali niya. Hindi dapat niyang sinayang ang pagmamahal mo. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto rin niyang makipagbalikan. Sinabi ko sa kanya na naglakad ka. Ayaw niyang umalis. Sa huli, parang walang pera siya para sa transportasyon, kaya dahan-dahan siyang umalis. Sa pag-alis niya, lingon-lingon pa siya. Nagsisisi ka na? Bakit ngayon ka lang nag-isip? Noong ninakaw mo ang pera ko at tumakas kasama ng iba, bakit hindi mo inisip na darating ang araw na ito? Ang tao, kapag nawala na sa kalang pinapahalagahan, sayang, huli na ang lahat. May pumasok na 12 na bilyong piso sa iyong account. Ang balanse sa account ay 800 na bilyong piso. Ang mga kayamanan mula sa mundo ng mga immortal, ipinagbibili ko sa isang mundong kulang sa mga bagay-bagay, pero hindi kulang sa pera. Tapos, ibabalik ko ang pera sa totoong mundo. Kung may Forbes list ang mundo ng mga negosyante, siguradong nasa top 3 ako. Ang problema ko ngayon, araw-araw ay sobrang dami ng pera, hindi ko maubos. Ganitong klaseng tindahan, kahit 10,000 piso, hindi ito babaklas. Parang siraulo ang may-ari nito. 10 bilyon.
Sapat na para sa buhay ko at mga susunod na henerasyon. Ano ba alam ninyo? Noong nakaraan, may bagong dating na rich kid. Walang alam sa mundo. Nag-ingay sa loob ng tindahan. Nang araw mismo, na-impeksyon ang kumpanya ng tatay niya. Hindi ordinaryong tindahan at may-ari ito. May balita na may treasure itong sira-sira na tindahan. Titingnan ko nga. Ano ba ang nakapagpa-humble kay Wang Zhang? Nagpakumbaba. Anong gusto mong bilhin? Pumili lang sa shelf. Parang ordinaryong tindahan lang to. Wala yang mga mamahaling bagay dito. Ito ba? Patek Philippe Special Edition. Hindi. Hindi ordinaryong mamahalin ang material ng dye. Balita ko, mga top jewelry store, binili ng malaking halaga ang fossil dye. Ang material ng dye. Parang fossil din. Kaiga, ito ba? Bracelet na gawa sa 1,000-year agarwood. Hindi nakabili ng tatay ko noong huling auction. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 20 million pesos. Ang lalaking ito, siguro malaking negosyante na nagtatago sa malalim. Ang mga bagay dito ay hindi bababa sa 100 billion pesos ang halaga. Ngayon lang siya nag-iisa. Mas mabuti kunin ko lahat to para sa akin. Mga bro, nag-iisa lang siya ngayon. Kunin ninyo lahat ng mamahaling bagay dito. Nag-iisip pa lang ako kumuha ng katulong. Tapos, biglang may dumating na. Kaiga, kung nag-iisa lang siyang nagbabantay ng tindahan, tiyak na may mga bodyguard sa paligid na hindi natin nakikita. Huwag na tayong maghanap ng gulo. Tama siya, Kaig. Hindi natin kaya ang taong to. Anong kinakatakot nyo? Siya. Ang ganda-ganda ng suot. Isang hamak na tauhan lang yan. Oy, Tol, kung ayaw mong magkaproblema, umalis ka na. Huwag mo kaming pilitin. Oo, alam mo ba kung sino si Keigi? Ang tagapagmana ng Zhou Group, isa sa top 3 na kumpanya sa lungsod. Kung ayaw mong magkaproblema, umalis ka na. Ano pang pinagsasasabi niyo? Sige na. Top 3 sa lungsod? Ang yabang naman? Ang katulad kong tao, mga ilang beses mo lang makikita sa buong buhay mo. Isa ka lang namang hamak na empleyado. Anong karapatan mong husgahan ako? Hamak na empleyado? Tawa ka sa lolo mo. Suntok mo siya. Hoy, huwag kang masyadong mayabang. Di ba yan ang tatlong galing sa luxury car? Di ba yan ang may-ari ng grocery? Ang 10 billion na bayad sa demolition. Ang taong itinuring na dumi, Sinabi ko na, huwag siyang awayin. itinuring na walang halaga ang 10 bilyon na bayad sa demolition. Gaano siya kakilabot? Kahit ang Joshi Group. Ang market value ay 10 bilyon lamang. Magnanakaw pa ba? Nagkamali kami. Hindi kami nakakilala sa importante. Hindi dapat kami nagkasala sa'yo. Patawarin mo kami. Basta papayagan mo kami. Ano mang gagawin namin? Ano mang gagawin? Oo. Wala kami ng lakas para sumalungat sa opinyon mo. Kaya magtrabaho kayo para sa akin. Hindi ba gusto mo ang mga rare treasures sa tindahan ko?
magtrabaho para sa akin. Kunin mo ang mga rare treasures ng libre.